It's another day, another tutorial from yours truly, Edit Queen. As usual, gamit ulit tayo ng Adobe After Effects. Same procedure, i-drag yung file dito sa left panel and gagawa tayo ng new composition dito sa lower panel. I-drag mo lang yung na-save natin na file. Una mong gagawin is magsushoot ka ng video sa ganitong posisyon ng kamay. Pagkatapos ay dinuplicate ko muna yung file video. Tapos hahanap tayo ng portion ng video kung saan i-rotoscope natin yan later. So ito yung second part ng video. So kanina parang inihagis mo siya sa malayo ay ngayon merong mas malapit. Make sure hindi lalagpas sa 4 sides ng frame yung product and hand mo. Yung dinouble click natin na file or dinuplicate, i-double click mo na naman siya para ma-edit natin ang layer through rotoscope. So, ang portion na ito, i-rotoscope natin. Ibig sabihin, imamas natin yung kamay ko lang, yung makikita yung mga daliri ko, and yung sunscreen ng Larskin. Yan po ang kagandahan ng rotoscope kasi siya na yung automatic na magka-crop ng image sa next part. So, nakita nyo yon, palagi kong chine-check yung motion blur para hindi masyadong sharp ang edges ng nirotoscope ko. After na propagate, ay i-freeze mo na. Before ko pala siya finreeze, ay chinek ko muna frame by frame kung meron bang lumagpas or kulang. So, pwede mo pang ma-retouch ang bawat frame. So, since satisfied na ako dito, so finreeze ko na siya. And kung babalik tayo sa composition, ito yung makikita mo. Make sure naka-motion blur and naka-3D yung iyong nirotoscope na clip. And also, since naka-3D ang clip na to, make sure naka-keyframe na sa simula pa lang yung first part ng video clip. So, since naka-keyframe na siya, yung position, yung scale, and yung mga rotation. So, adjust mo na lang. So, ito tinatabunan ko yung nakikita yung totoo kong kamay para mas realistic talaga siya. Once you're done, then review mo lang kung satisfied ka na sa position. So again, ang i-adjust mo through keyframes ay yung position, scale, and rotations or orientation. So ganun lang siya kadali at kabilis. So isave mo na yung file mo before anything else. Pagkatapos ay add render queue mo na para ma-export na natin. And make sure mag-choose ka ng destination ng iyong is-save na file. And then tap render. So that's it for today. Till next edit tutorial!